Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Talakad po.
Manalangin tapo. Pupurianda ka at pasalamatan Ginoo king pasibayang minsan pang malagong bengi at pigkalubyo kaya kami. Salamat po king karing bawat metong at metong kening anak mo. Pigkalubda yung karelang presensya Ginoo bang kanita kumalang dake king kasuywan. Salamat Ginoo king metong ing kaya kaming panamdam na isundumi ing kaya kaming pamagsadya king kaya kaming sarili para king kaya kang panyatang. Nawa Ginoo ing kasuywan na ini at din kasuywan pang daratang munyelang kanwanan king balang metong at metong kaya kami at tune asa jami ing kaya kaming sarili Ginoo king kaya kang panyatang. Iti po ing kaya kaming adwan kay lagyo ng Jesus. Amen. Ning mabasa po gini, namaya pabalita kaya katampon talakayan. Mayakit siya po kayong Ebanghelyo na San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 22, hanggang pong 38. Nga na po, ing pangadaw ng Yesus king templo. Mira singaldo banto paranda Riuse at Maria, inyuyutos na ning kautusan ng Moises agampanan ing seremonya king pamaglinis. Inya delare ing anak na king Jerusalem bang iyain te king Ginu. Itiya ing makasulat king kautusan ning Ginu. Kailayang mitalaga king Ginu imbalang lalaking pangani. At mintala naman ka rin bang miyain aing sakripisyo at mo ing iyutos na ning kautusan ning Ginu. Kapari sa bato-bato o kaya aduang pitsun. Ating meto nga lalaking manuknahan ka rin, Jerusalem, ing lagyo na Simeon. Metong yang taong mayap at ating takot king Diyos. Panay na yane ing pangaligtas na ning Israel. Ing banal na Espiritu at tsukang Simeon. Pepabalo na kang Simeon, ning banal na Espiritu, king eya mate, hanggang eneyakit ing Kristo apengako na ning Ginu. Kingagkat ning banal na Espiritu, linubyay Simeon keng templo. Hinyan ding pengari ng Jesus, delare king templo, bantaptan ing adwa ng kautusan. Kitmuan ning Simeon ing anak karing takdeno at pepasalamat siya king Diyos ngana. Ginu ngening tiparan mo ing kekang pangako, paboren mo ning painawa ining kekang talasuyo. Ikit da mo rin ding matako ing kekang pamagligtas. Akekang sidya king arapan ding sa belang bansa. Metong asala apakilala king kekang dalan karing pagano at minye dangalan king Israel akekang balen. Mi pamulala da ding pengari na ning anak king sinabi ng Simeon tungkol king anak da. Binendisyonan na lang Simeon at ngana. Kang Mariang ima ng Jesus, pinili nining Diyos iting anak para king kapahamakan at king kaligtasan na ring dakal, king Israel. Makatalagayang maging tanda at iba't king Diyos oneng insultuan dering dakal at tao. Makanyan mi bubulalag ing isipan ding dakal, sugatan nining puso mo, ning kalungkutan akasing taram ning meto nga punyal. Atin mo namang meto nga babaeng karinalagyo na Anang ng Panuel ay bat king tribo ng Aser. Metong yang babaeng tutunang matwa at keutos niyang 7 banwa ining asawa na. Kay bat may balo ne king kilub ning 80 at 4 banwa. Ebitasang mama ko king templo, aldot bengi sasambaya king Diyos, king kapamilatanan ning pamag-ayuno at pamanalangin. Ketang oras, muna mangita, dinatang niya at pepasalamat king Diyos. Migsalitaya tungkol king anak, para karetang manaya, king pangaligtas ning Diyos, king Jerusalem. Mi panuwanan tamo po kareting amanong nebasa.
Mayap Abengi po. Masaya ko pong tatalakad kayo ni mamarap kayo bilang mensahera ng mabuting balita. Kaya thank you Lord for this great opportunity na minsan magamit ka po. Kaya tula ko po ing talakad kayo ni. Thank you Lord. So, today po we celebrate the 4th night of Simbang Gabi. Pang-apat na po. Yung katama pong theme is celebrate our wondrous light. Jesus is the light of life. Pero ngayon bengi po, ing subteam tamo yaing sustain hope in anticipation. Malaguya po, hope. Pag hope in pisasabihan, pag hope in topic, lalo na po miyabiya ka na ako, sabi ko, thank you Lord, kasi favorite kayo po ing hope. Pagtalakayan na po. So, ita pong may basa nandin ng versikulo, magamit siya po ito. Kasi ka rin tamo humanghugot nung makanano kalalam pag-asa, Simeon ang popo ianang. Pero yung gamitan tamo pong key verse, kasi iniing patutuanan tamo nung makanano tayong itang malalam ang pag-asa, kapamilatanan ng kasalpantayanan tamo, makanano yung tamong lumalam. So ini po yung kaya katamong maging key verse, Romans 15:13. Nga na, ayan. Sabayin niyo ko po. May the God of hope fill you with all joy and peace by means of your faith in Him, so that you may abound in hope. Your hope will continue to grow by the power of the Holy Spirit. Kalago na po niya. So, kaya versikulo ngayon ni, nga na kapamilatanan ng lugod na ning Ginoo, mika atin tamong malalam akasalpantayanan, amemungang kapanayan. Kaya yung kapanayan, bunga na yung kasalpantayanan mula king lugod na ning Diyos. Di ba? Biyayang kaloob na ning Diyos. Mas malaguya po, pakiramdaman kayong Tagalog. Puspusan nawa kayo ng Diyos na siyang bukal na pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Manalangin tapo. Thank you, Lord, king malagong pagkakataon, pasibayo ginumitipon-tipon kami king kaya kang sanktuaryo, king kaya kang pamibale-baleban, misang paginupuryan da pasalamatan. Manano sanang kinong, ding kaya kang banal na Espiritu, yaing kumahul kaya kami, gawan mo king mahayap, gawan mo kong mayap apanas boko, Lord. Bangkanita Ginoo, tunay keng panangdaman, ingkaya kang ahos. Makanyan mo rin Ginoo, gawan mo lang mayap at tagapakirandam, tagatupad ka rin kaya kang amano, ding hanggang sablang makaramdam. Yes, Lord, babiyay ming mata sa papuri at kapasalamatan king lagyon ng Yesus. Amen. Thank you, Lord. Pag hope ing pisasabyan, ing muna pong kukutang, ya ini. Is your life boring or exciting? Lalo na po ngayon, boring kasi due to economic crisis. Papasko, ating malungkot. Or do you see failures or weaknesses instead of great opportunities? Ibang bagay po yan. Are you depressed or no longer excited? Itang bala mo, no longer hopeful. Para bang karing aliwa, ala ng Pasko. Mga yan, di ba? Ito bang feeling minsan, ala kang pag-asa? Kapatid, life is full of ups and downs. Minsan, makayangat ka, minsan natsyo ka baba. Ing kamatutuanan kapatid, Christmas is real, ating Pasko. Tapo yung pakatandaan ng tamo. Ano ba ang dahilan ng pagparito ng Panginoon? The reason of this season. I-review tayo po, kasi ka-4th day tayo. I-review tayo, ano ba ang dahilan ng pagparito ng Panginoon? Nga na kay John 3:16, very familiar yan ang kaya katamo. John 3:16 nga na, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisang-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gawin tayo po, teksto, magsalita yung 3 bagay.
Mumuna, Christ came down to give love to all mankind. Uli na ning kayang lugod. Kaya si Kristo ay naparito upang magbigay ng liwanag sa nadidilimang mundo. Diba? Ano ba ang pahayag ni Propeta Isaias? Kitang Isaias 9:2, nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Diba? Kaya sa deklarasyong ito, makikita natin na ang nadirimlang mundo ay nakakita ng pag-asa sa pamamagitan ng paglitaw ng liwanag. At nino yan? Kristo king biyeta mo. Diba? Kadwa, Christmas brings hope. Dahil sa kasalanan, marami ang naniniwala na imposibleng makamtan ang kaligtasan. Ngunit, inialay ni Kristo ang kanyang buhay upang maligtas ang marami. Dahil kay Kristo, nagkaroon ng buhay. Ang buhay na walang kahulugan ay nabigyan ng kahulugan. Ang buhay na walang pag-asa ay nabigyan ng pag-asa. Diba? Totoo po yan. Katlo, Christ came down to save the world. Kaya Christmas is salvation. Ang dugo ni Jesucristo ay ibinigay sa atin bilang katubusan sa bangis ng kasalanan ng tao. Ang dugong iyon ni Kristo ang naglinis sa ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng ating pananalig ay makaiwas tayo sa kapahamakang nag-iintay sa atin sa kamatayan. That is the reason for this season. Kristo ala ng aliwa. So, yung sabting tamo na sustains hope in anticipation. Sustains hope in anticipation. Ibig sabihin, it speaks of hope as anticipation of eternal life in Christ through Jesus Christ. As anticipation of eternal life in faith through Jesus Christ. So, panatiliin ang pag-asa sa masayang paghihintay. Ibig sabihin, masayang paghihintay sa gagawing pagliligtas ng Panginoon. At masaya kang maninaya. That is in short. So what is anticipation again? Anticipation is excitement. Masaya, maninaya. Waiting eagerly. Itang balamitang you know is going to happen. It means gunam-gunaman, reflection, deep thought, hope, paninayan. Halimbawa, mag-take ang board exam. Anticipate mo nang mipasar ka. Mag-take ang eni after 2 months. So, graduan ko at tsuya yung lagyo ko. Parang ganon. Parang ganon. I am matibes, strong anticipation. That is hope. So, what is hope naman? Hope is a powerful emotion that can help us overcome difficult times, provide a sense of optimism and positivity. Kaya nung wala kang kapanayan, nung wala kang hope, wala kang paninayan, lugmok ka, ala kang biye in short. Kaya kapatid, panatiliin natin lagi ang pag-asa. Ito ang pag-asa na nakita at naramdaman ni na Simeon at Ana. Kita pong may basang teksto kanita, nang makita nila si Jesus. Sino ba si Simon? Kitang binasaan din. The name Simon means God heard our suffering. Simon po, maging anak ng Leah at Jacob. Pero ramdam ng Leah ang sakit dahil balo na mas kaluguran ng Jacob ang kapatid na. Ang kayang second wife. Masakit kaya kasi kaluguran ni Jacob. Kaya malagwa niya pong Simon, ang anak na, ibig sabihin, hurt. Ganon. Pero si Simeon ay matuwid at debotong tao, righteous man. Kasi peparagol niya talagang Leah. The Spirit gave him peace and hope. The Spirit gave him peace and hope. Yung lesson na kuwata mo, kimbiyan ng Simon, is his dependence on the Word of God. Kaya Simon, king kwento, may itong yung tagapahayag, may itong yung preacher ng mabuting balita. Sino naman si Ana? Si Ana naman ay isang propetang mapanalangin at deboto rin katulad ni Simon.
kapwa handang ibigay ang buhay. Mahayapla, kapwa handang ibigay ang buhay. Kaya nang makita nila si Jesus, pinuri nila ang Panginoon at sabi, maaari na silang mamatay na payapa dahil nakita na nila ang kaligtasan. Yan po. Ngayon, we live now in a challenging times where we need hope and encouragement. Lalo na ngayon kapanahunan tamo po. We need hope and encouragement. Hope and visions a better future. And encouragement is the key. Encouragement is the fuel of hope. Nani mo rin na po sabihan nini. Hope and vision a better future. Nung alakang paninayan, alakang pag-asa, alakang enthusiasm, alakang future. Alakang future. Encouragement is the key. Daramdaman kayo po lagi ni kang pastor tamo. Encouragement, yan, tsakindila ako. May pagpalakasan. Encourage each other. Caring, yan. Caring. Kaya encouragement is the fuel of hope. Diba? Kayong pamilya, may pagpalakasan. Caring. Anak, kumusta ka? Makanyan. Di na ano ka. That is caring. Kasi maniwala ko na we are not meant to do things alone. Diba? No man is an island. That is why the encouragement of others is so very important. Tapik-tapik. And it is not just we who need encouragement. Alwa mo ika, itang laging papamper do. We can be the one who encourages. Pwedeng ika naman kareng aliwa and to lift others up. Diba? May pagpalakasan tamo, may pagkumustahan. Makanta po ing panyulong. Bakit? Because the underlying principle of Christianity is love. In lugudya, in kabilugan, ning kautusan. Love. We are encouraged to stand firm and strong in our walk with Christ. And we encourage others when they are weak by standing with them. Kaya lawin niya po in nurture ang pong outreach na ning iglesia tamo. Lunguban samba, luwal ban sumuyo. Caring others. Potang mag-meeting kami, ing laging pisasabihan, outreach and mission. Outreach and nurture. Nurture. So it is by coming together, potang ngabi-yabi. So it is by coming together with our brethren in Christ that we are encouraged and grow strong. Kanita tamo susulong. Alang personal na panyulong nune sa usaw. Some are weak, some are poor, some have been knocked, lugmok. Di nga aliwa po, lugmok. But when we come together as body of Christ, we are encouraged and strengthened. Kantata mo may pagpalakasan. We learn, we share, we pray, and we heal spirituality through the encouragement and caring of others. Kalagunan niya po. Kaya let love restore your joy. Let love soften your heart. Encouragement is the key. Balikan tayo po rin ang atlong theological virtues nandin. Faith, hope, and love. Deti po, biyaya na lang kaloob ng Ginoo. Na dapat taglayin ng isang Kristiyano. Faith, hope, and love. Ang mga ito ay hindi na-acquire, kundi mula sa Panginoon. They are rooted in the character of God. Now, let us clarify the three. Okay, what is faith? Faith is the foundation. Pinag-uugatan ng relasyon ng tao at ng Diyos. Pinigyan kang kasalpantayanan. Hope naman is the focus. Ito ang masayang paghihintay sa gagawing pagliligtas ng Panginoon. Tandaan na tamo, because of hope, na pagtatagumpayan natin ang mga kasalukuyang pagsubok. Di ba? Totoo yan. Dahil na rin sa pag-asa, tumatanaw tayo sa araw ng bukas na puno ng kagalakan, joy. Kanya dapat
Talagang magalak. The focus of hope, is our eternal salvation. The focus of hope is our future. Yung bukas. Kapag nawalan ng pag-asa ang isang tao, maging ang pagnanais niyang mabuhay ay nawawala din. Ganyan kahalaga ang pag-asa. Di po ba totoo? Totoo. Ulitan kaya po, kapag nawala ng pag-asa ang isang tao, maging ang kanyang pagnanais na mabuhay ay nawawala. Ganyan kahalaga ang pag-asa. Love, on the other hand naman po, ito yung maalab at mainit na damdamin natin sa Panginoon at kapwa. Ito rin ang nagpapayabong sa pananampalataya at pag-asa. Lumalalim ang pananampalataya dahil sa pag-ibig. Yan po. Tumitibay naman ang pag-asa because of love. Now, how to sustain hope in anticipation? Makanano tayang panatilyan in kapanayan. Makanano tayang panatilyan in hope. Muna po, hope meets us in our powerlessness. Hope meets us in our powerlessness. Powerlessness means lack of control. Wala kang agawa. Kapanayan, daratang yan. Tanda na tamo kapanayan, daratang yan. Potang mahina ka, di ba? It is during our weakness when the Spirit is strong. Amano niya pong Apostol Pablo yan. Ang pagsasalarawan ng karakter, nandin po kang Simon. Una, inilalarawan po, Simeon, metong yang matuwid at devoto. Iana naman, mapagbigay at walang takot na hipayag ang salita ng Panginoon. Kadwa, pareho na lang pong matwa. Ana is 84 years old. Simeon na pong matwa ni at malapit nang matapos ang kanyang buhay dito, kinipuking sa lupa. So, nung lawen mula po, wala na silang kakayahang lakas, ala na la. Sa maraming bahay, mahina, subalit nabigyan sila ng ibayong kalakasan at kakayahan dahil sa pag-asa na kamtan nila sa dala ng kamanghamangang ilaw na si Jesus. Saan sila nakahugot ng pag-asa? Kay Jesus. Kaya po makanyan lang meging matatag. Kaya sabi ng Simon, malyari na akong mati. Yan ikit ko ni ing magligtas. Minsan ganyan din tayo po. Makanyan tamo rin yung minsan. May sitwasyon na pagod ka, depressed ka, hirap na hirap ka, di mo alam saan ka pupunta. Pero ang Panginoon alam niya kung saan ka. Balo na po ng ginunong nano ing makakayap kaya. Itang sitwasyon, ala ka ng agawa, powerlessness. Kay ba't datang yung gino to lift you up? Yeah. Ako maniwala ko po, scripture moves life. Ita mo kini, di ba? Ring amano na ng gino. Talagang paano walang talat sa salpantayanan. Personal yung babiyak ako, inspirasyon po. Imbiya ng Pedro bilang fisher of men. Itang lagi tanda daramdaman sermon. Itang lambat. Alayang ikwa. Naning gawa na pong kay ka rin. Kaluban ng Pedro, pekisabyan ni Gino. Kaya nanuman yung daramdaman tamo, talk to God. Ibiyeta mo kaya. Naning sinabi ng Pedro ka rin, ako baka inspire ka rin. Lord, I have worked the whole night and yet I caught nothing. Magdamag yung mangingisda, di ba? Tired, pagod, gutom, at suya king dag, alalang ikwa. Migtapat yaking Gino. Kapatad, misan makanyan tamo rin. Magtapat tamo king Gino. Nanuman yung daramdaman tamo, ing Gino yung babya kapanayan. Alam ng Panginoon ang eksaktong oras. Alam niya kung saan ka babangon. Alam niya kung saan ka makakabawi ng marami. Kung saan ang masagana. Of course, alam niya. There is God's perfect time. Di ba, anak king Isaiah 60:22? When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Magduda ko pa po kanita. Ating God's perfect timing.
Pero kay minsan, we forgot that God is a specialist. Ing ginubalo na ngan, hanggang mga santing bagay kay katamo, He is well able to work our failures into His plan. Ning minsan, da-divert na nung nanoy itang kamalian tamo, yung gagamita na to lift us. Tandaan tamo po, Jesus is the boss of life. He is the lordship of life. Basta't iya yung maghari kay tamo. Tamo dapat pumalya pag sinabi tamong Jesus is the boss of your life. Tandaan tamo, sabihan tamo, in Christ we can. Itang dapat magkamali, dapat kang maging matatag. Kimpamangilala mo kayo. He is the King of Kings and the Lord of Lord. Ginune nimbye mo. Tandaan tamo po, nung kapilang kamay na, karing ka malakas. Declare it. Nung kapilang kamay na, karing ka malakas. Okay, number 2. Hope is more about welcome than change. Nang po rin sabihan, mula sa paghihirap, dulot ng paghihintay, patungo sa buhay pag-asa. Itang may basanan din po nga na, ang banal, sige po, basa kayo. Narito sa Jerusalem ay may isang lalaki ng pangalan na Simeon, isang lalaki matuwid at makadiyos na naghihintay sa kaaliwan ng Israel. At ang banal na espiritu ay sumasa kanya. Ang banal na espiritu ay naghayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesayas ng Panginoon. Siya ay pumunta sa loob ng templo sa pamamagitan ng espiritu. Lamang patad, binilang ni Simeon ang mga araw hanggang sa personal na hihayag ng Diyos ang ipinangako niya sa kanya. Inilagay naman ni Ana ang kanyang sarili sa presensya ng Diyos, itang gawa ng imbiyan na mapanalangin, lagi ang atsukin church yan Alayang obra yan nun itang imbiyan na susuyo na praise and worship King Gino. Kaya ang pagtawag natin sa sarili ay kapahayagahan ng buhay pag-asa, katulad po ng kay Simon at Ana. Matagpuan natin sa loob ng templo ang kamanghamanghang liwanag. Then pong other church, nalawin din kay katamong disciples UMC. Itang akakit potang simbala kiti, aliwayang feeling, aliwaya, maispirito ka no. Nung ila panamdaman depo ito, panamdaman tamo rin lalo. Ito yung sasabihan na po. Kaya sa ating hamon at pagsubok sa buhay, minsan madalas tamo pong makawala. May na. Siguro po niyang minsan kaya miyabye, kaagad itang kayadwanan tamo, at inyang aliwang plano yung Ginoo. God knows the perfect plan for us. May mga bagay na hinihiling natin na hindi pa angkop or nararapat. Kaya nung nano itang atsuke ka, nano itang kasalukuyang atsuke ka, enjoy it. Itay kaya katamong pakamalan. Hope is more about welcome than change. Nung nano itang atsu, iyaing pagyamanin. Bayo ko man niya daliwa. Okay, next. Hope overturns our expectation. Malaguya po ini. Higit pa king expectation mo ipagkalob na ning Ginoo. Tama. From the phrase, God is with us, why not declare, God is in me? In Ginoo at ko. God is in me. Tama? Lawin tayo po yung biyadaretang adwa. Dahil ibinigay ang lahat, ipinakilala ni Jesucristo ang kanyang sarili sa hindi inaasaang parahan. Sa kabila ng mga limitasyon na sinisikap nating pagtagumpayan, hindi lang pala isang sanggol ang naipakilala kay Ana at kay Simeon. Noon nakilala nila si Kristo, si Kristo na tinagkil king biyeda. Kaya makanyan lang meging itang karelang entusiasm na Ginoo pwede na akong mate. Pamananggap. Mananggap. Kaya nanuman yung plano tamo, relay it to God. Nga na king Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Makanya niya po
Kagana kay Ginoo kaya katamo. Kaya if we have plans, make it big. Hindi natin maunawaan ang direksyon o kalooban ng Diyos, pero pwede kang makipagtalastasan. Makisabi, prayer is the most intimate process of receiving instructions from God. Kaya etamo po, miminakasalpantayanan. Ganun pa man, may mga taong tamad. Ating taong tamad magsimba, tamad manalangin, tamad pagdating sa kabanalan. Kasi yan naman po positive na ningakakita mo eh. Kasi lawin tayo tang kahinahan tamo minsan. Question, how do you nurture your hope in life nung tamad ka? Nung tamad ka. Bawal ang tamad sa kaharian ng Panginoon. Totoo po yung kapatid. Ka mamagasa kapatid nung matamad ka. Matamad ka. Lalo na, saksakan ka ng tamad. Dahil millennials po kanong yan eh. Ating matamad. Pero so proud of you youth. Dahil youth na ning disciples, mga sipagla po din. Mga sipagla. Kaya continue anak. Masipagla po rin youth na ning disciples. Nga na ning Biblia, bakit sabi ko pong tamad? Kasi in Biblia, lawin ni in 2 Thessalonica 3:6. Okay. Pakanitang malifta mo, milako itang dungo o ekwagyo, ekuburi, makantal. Milako ita. Nga nagyang 2 Thessalonica 3:6, mga kapatid, iniutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Yesukristo na layuan ninyo ang sino mang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga itinuturo namin sa inyo. Layuan. Para kami yawa. Nanay mo rin sabi yan. Okay, ganito yan. Hindi ito nangangahulugan na baliwalaan natin ang mga tamad. Join me. Iwasan lang natin sila para hindi tayo mahawa sa kanilang katamaran. Instead, encourage them. Magbanat buto. Magbanat buto. Naman itang laging didinan. Hanapin ng mag-Bible study kami. Bisan keng daya mo nga na, didinan. Dapat instruct me. Sopan me. Kasi itang bibigyan mo, magigisan, bakit ang magbanat butuyo? Diba? Why? Kasi, ginuburi na productivity. Productivity ang batas sa kaharian ng Diyos. Ang buri na ng Ginoo ating bunga. Ang mga taong tamad at walang pangarap ay walang mararating sapagkat ang kamay ng Diyos ay malapit lamang sa mga masisipag. Pututoy ta. Totoo. Pagka mong simba, simbo, umakanano lang may panuwanan. Ang gana na ka rin. Totoo ba ito? Ulitan ki. Sapagkat ang kamay ng Diyos ay malapit lamang sa mga masisipag. Kaya minsan nakala natin walang nangyayari pag mo pupunta king kapila, mo sisimba, nakamanalangin, mapagal na ka. Akala natin ganun lang, no? Alipo. Kapatid, hindi mo namamalayan, unti-unting namamatay ang passion mo sa paglilingkod sa Diyos. Unti-unting nawawalay, lumalayo ka sa kawan ng Panginoon. Darating ang oras, kalaban mo, sarili mo. Sarili mo. Maghari sarili mo and no longer your Lord, your God. Okay, last. Hope grows on the sharing. Hope grows on the sharing. God called us to a life of power. To a life of power. Ibig sabihin, called to power means to be a credible witness to light. Paggamit na ka man, gamitan mo yung biye mo. Pinuspos na ka. Nga na king Isaiah 49:6. Kasi mo rin na ng Ginoo maging tamong witness of light. So, sinabi ni Yahweh sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa panunumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Kapatid, yan. Pakisabyanan ng Ginoo. Metong ka rin. Alayang pipilinan, itamungan. Ating pagnilay-nilayan ngayon, bilang pagtatapos, ng buong puso ang tunay na katayuan ng ating buhay, pagkatao at pananampalataya sa banal na kalooban ng Panginoong Jesus. Kapatid, God wants us, believer, to be a witnesses in Christ.
isa tayong tanglaw na dapat nangniningning sa buhay ng iba. Gawan talang inspirasyon, King Bie, ing meging Bie ng John the Baptist ampoy Isayas. They were sent by God as witnesses for the coming of Jesus Christ. What is the ultimate aim of the witness? That everyone might believe in the light. Kailangan sumampalataya ka mo. Ita mo, panuwalan, that everyone might not live any longer in darkness. Lakwan mo na itang biya matsura, itang biya makasalanan. Lakwan mo na ita, ala na ita. Ita mo, dwala mo po. Kaya maka-inspire na po eh. Dahil nga rin ni Propeta Isaiah, magkaiba silang panahon, but they knew their purpose came from the Almighty God. Kaya isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating pananampalataya at relasyon sa ating Panginoong Diyos ay ang malaman natin ang kanyang banal na layunin sa ating buhay. So paano po natin malalaman na metong kakaring ausana? Muna, it is the will of God, kalooban ng Panginoon at kadwa, sa pamamagitan ng taos-pusong pagtugon. So, metong yamo po doon bagi, ausana ka, ampong tugon ka kaya. Tugon ka kaya. Kaya hamon niya kinakatamo, reflection, tayo ngayon ang makabagong tagapagdala ng magandang balita, tayo ngayon ang makabagong Propeta Isayas, John the Baptist, Simon at Ana. Ito ay buhat sa biyaya ng ating makapangyarihang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang ating Panginoong Diyos at tagapagligtas. Kaya, patad, ihanda natin ang kanyang muling pagdatal sa puso ng bawat isa. Dakal pong salamat. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mi puriya po yung lagyunan ng Ginoo, king mensahe po na may bahagi, king bawat metong kakatam ngayon ng kabengyan. At makabukod po, nabibigay po ining certificate of appreciation to Sister Vilma D. Mendoza for blessing our congregation with the powerful and inspirational preaching of the Gospel of Jesus Christ during the celebration of Simbang Bengi 2023 with the theme, Celebrate the Wondrous Light, given this 19th day of December 2023. Signed by yours truly, Ms. Karen Shane P. Fajardo, Worship Committee, Reverend Victoria Mundo, our Administrative Pastor, and Deaconess Cheryl Joyce Bondoc, our CE Deaconess. Thank you po. Kay Kristo. Kaya naman, sa ating pagkakaloob, ang ating handog ay maging daluyan din ng pag-asa sa iba. Dagtan tamong po yung kakatamong pamanayin.
Mangat mo kami king kapanayan o pang banal, pablasang, meging makatotohanan at kapilanman ingkekang pangako, emo paintulutan mapalyari, nung makananong binye ingke kayong bugtong ngayon aking kaya kaming Ginong Jesucristo. Nangayon ni Ginong Diyos, pag-celebrate mi ing biye. Kaya benaning pamag-celebrasyon na iti Ginong Diyos, detingayin na matudalang babalik, din kaya kang anak. Gamitan mo lang Ginong Diyos, king lalong ikasulong na, din kaya kang kayarian. At ding matulang bigkalub kareti, itugtog yun naman ng masaganang kalam. Kilag yun ng Jesus. Mangat mo kami Ginong Diyos, king kapanayan potang mipapasyagla rin kaya kang amano, at potang magaganap ing kaya kang pangako, lalong may Ginong Diyos, ing meganap pa 2,000 banwa ng milabas, ating metong akristong mibait para kaya kami. Ating metong nga Kristo ing sangkanan ing kaya kaming pamiyabe-yabe. Ating metong nga Jesus. Apani batanan ing kaya kaming kapanayan ng pongsikanan. Nung inyagin ng Diyos, marapat mo't matulid ding sambandak at purian. Lalong may gitginong Diyos, kaniting pinandit, anong nuka rin abe-abe kaming pasibayong magmasusi keng simbang bengi. At kabang mibubulay kami Ginong Diyos, meging malinoya kaya kami, ing mensaheng kaya kang dadala. Nakapilan man, kami kagisanan pag-asa king biye. Uling kikimot ka, king paralan amayap at king paralan aburi mo.
Kaya beda ginong Diyos, din kaya kaming kapatad, kaniting pinandit, kabang mititipon kami. Karing-karelang pibale-bale, king karelang pamanyamba. King pamakyagom da ginong Diyos, kaniting kapanyamban, deng aliwat yura king malaw ta lugar, deng aliwat yura king abroad. Pero metong min kaya kaming kapagnasan gino, wapining makarandam kami keka. Ban kanita, ining biyengay ni, eya mo megtiwala, eya mo meminto, nune pa naman ginong Diyos, mangat mo kami king kapanayan nung inya, magobra kami, sumuyo kami, na mangat mo king inspirasyon. O deni po, di nga anak yung ginu, lalapit laki kayo't magpakumbaba. Asahan, kaya kang biyayang magkalub ka rin kaya kaming kayadwanan. Ginu, lalapit dala din karelang kaluguran king biyading anak, asawa, kapatad. Deng aliwagin ng Diyos, magpasalamat lauli na ning Aldoran Beitan. Deng aliwagin ng kaniting pinandit. Alalang aliwang kapag nasan nun kaya kang presensya ban kanita, na anumaning panamdaman king katawan, ibalik yung pong sikanan, kaya benagin ng Diyos, ning kaya kaming kasiyuan. Lalapit lagi ng Diyos, uli na ning pamanghilangan, king miyayaliwang aspeto na ning biye. Pero kapilan man, kami kulang ginu. Nya ipagkatiwala aming sa blakya ka. Ning kaya kaming obra, ning aldoldo pamanghilangan, tugtug yu po, king balang metong kaya kami. Kaya benagin ng Diyos, ning panalangin. At pamagtiwala, pasiba yung sinagiwa, ing kapanayan, amitanam na kaya kami kanitapang minunan niyang tinggapda ka. Na hanggang inigin ng Diyos, magi kaming matatag. Uli na ng mensaheng kaya kang dela kaya kami. Kapamilatanan ng kaya kang anak, Sister Wilma. Adon ko po ginong Diyos, ing bendisyonan niyo po yung biyena, lalo ya pang maging pagpapala, mo king iglesia ngiti, maging king distrito, maging king annual, at nuka rin naman dala ng kayang bitis ginong Diyos. Kaya benanin kayang mabilog a pamilya, ipanalangin miya po dahil wala pang mikakalugod at misasan metong. Dalangin ko lang naman ginong Diyos, kaniting benging iti ginu. May namdaman kay man miyayaliwang pagal king patingapon. Pero salamat sapat na maning benging iti, man king aldona ning bukas ginong Diyos, mangat mo kaming sikanan. Excited kaming marap king biye. Uling dakal ka-surprise kaya kami. Salamat ginong Diyos, king dakalabage. Panuanan niyo po, ding sablang kinang wanda kaya kaniting kasiwan. At uli na niti ginu, muli kaming mangat mo king kapanayan. Muli kaming mangat mo king tula. Pansamantala kaming mikakawani dapat manatiling pamikakalugod at pamisasan metong. Ing sablang iti ginong Diyos, panaligan mi at asahan kaya kang ipagkalub at kaya kaming tanggapan. Alang-alang ka nga sa kaya kaming ginu, ang pong tagapagligtas. At ngayon tanggapan tayo, ing bendisyonan ng Diyos, igpa, anak at Espiritu Santo, apanibatanan ng biye, panibatanan ng lugod at pamagligtas, at ingalananggang patnube manatili kaya katamo. Ngayon ang ganaking alang kapupusan. Amen. Palakpakan tayo po yung Ginoo. God bless po. Good evening. Bukas po, kikakatamo pong pamanyamba, then pong UMM. So malakwala po sa guli, then kailalakinan. Malakwan tamo po, itamo pong UMM, mag-practice tamo po para king pamanyamba bukas. Tapos 20, ayan po, choir practice schedule. Ayan. Next. Hala na? Okay, sige. God bless po kaya katamo. Layo nyo po relagyo yung potatchula. Manta makapag-prepare tamo.